Dito ay tinanong ng ating bida si Yejing na bakit walang pinuno ang Superior Abstruse Sect. Tumugon ito na hindi naman sa walang pinuno ang Superior Abstruse Sect, kundi nawawala ang pinuno. Na ipinagtataka ng ating bida kaya ikukwento daw nito ang mga detalye sa kanya. Sinabi niya ang kasalukuyang pinuno ng Superior Abstruse Sect ay nawawala na mula 20 taon na ang nakakaraan, kung bakit, sinasabing nawala ang pinuno sa paghahanap ng isang kayamanan na makapagpapabago sa kapalaran ng kanilang sekta. Ngunit sa kalagitnaan ng usapan ay may isang tao na tumawag dito sa ating bida at ito nga si Ningzo. Sinabi niya na hinahanap niya ito at hindi niya inaasahang makikita niya ito rito. Tanong niya, saan ka nagpunta matapos pumasok sa Superior Abstruse Sect? Sinabihan ni Mr. Yang si Ningzo hindi mo na kailangang itanong iyan. Kaya napatanong si Ningzo anong ibig mong sabihin. Itinuro ni Mr. Zhu ang ating bida at maging si Yejing ang disipulong ito na nagngangalang Renxing ay kasama ang sikat na pangit na si Yejing mula sa Menial's Quarters, hindi mo na kailangang magtanong. Malamang na pumasok si Renxing sa Menial's Quarters. Sumagot si Ningzo na imposible. Paano makakapasok si Renxing sa Menial Quarters? Sinabi niya na narinig ko rin ito. Isang walang pakundangan na hanggal ang pumukaw ng galit ni Vice Sect Leader at ng Fourth Elder, kaya siya ay ibinaba ang ranggo at ipinadala sa Menial Quarters, malamang siya nga iyon. Sinabi ni Ningzo na hindi pa rin siya naniniwala, tanong niya, kung talagang pumasok ba ito sa Menial's Quarters. Kaagad na sumagot ang ating bida na oo. Ipinahayag ni Mr. Yang kay Ningzo kapag ang isang tao ay pumasok sa Menial's Quarters kahit anong relasyon pa ang mayroon kayo ni Renxing noon mula ngayon magkaibang mundo na kayo. Sinabi ni Mr. Zhu ngayon tuturuan kita ng leksyon at ipaalam sa iyo ang kalupitan ng mundo ng paglilinang. Sigaw niya kayong dalawang menial na disipulo nakikita nyo kami at hindi pa rin kayo nagbibigay galang. Sa takot dito ni Yejing ay kaagad niyang sinabi pagbati mga senior brother. Dahil dito ay napasabi si Ningzo sa kanyang nakita na hindi ito tama. Ngunit sinagot lang siya na walang mali rito, ito ang mga patakaran. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang katayuan. Tanong muli dito ni Mr. Zhu sa ating bida bakit hindi kayo muyuko ngunit sinagot lang siya ng ating bida na lumayas ito sa kanyang harapan. Nagalit ito at sinabi niyang paano ka naglakas loob, anong sinabi mo? Sabi rin dito ng ating bida huwag mo akong piliting saktan ka umalis na kayo. Sumagot si Mizu napakayabang mo. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang menial na disipulo. Dahil dito ay nabahala si Ningzo sa ating bida at sinabi si Mr. Yang at Mr. Zhu ay mga piling disipulo ng sekta. Maharlika ang kanilang katayuan, gawin mo ito para sa akin. Humingi ka ng tawad at isipin nating tapos na ang usaping ito, mahinahon na tumugon dito ang ating bida sige. Napabugtong hininga si Ningzo at nagpasalamat dahil sa pumayag si Renxing. Ngunit hindi naman iyon ang gagawin ng ating bida at sinabi niyang lumuhod kayo at humingi ng tawad sa akin at pagkatapos ay maging tabla na tayo. Nang marinig ito ni Ningzo dahil akala niyang nagpakumbaba na ang ating bida ay nagulat na lamang siya. Dahil dito ay nagalit si Mr. Zhu at nasabi niya ano ang narinig mo. Sabi ko humingi ka ng tawad. Sinabihan niya rin si Ningzo nakikita mo. Ang bobo na ito ay ayaw makinig sa katwiran. Dahil dito naging seryoso si Mr. Yang at sabi niya kung gayon, kailangan kong gawin ito sa mahirap na paraan. At matapos ay naglabas siya ng napakalakas na aura at sigaw niya lahat kayo lumuhod sa harapan ko. Sa takot dito ni Yejing ay napilitan siyang lumuhod dahil sa kanyang ginawa ay. Tiningnan siya ng ating bida at sinabihan Yejing, dahil pinili mo akong sundan, mula ngayon hindi mo na kailangang lumuhod sa sinuman maliban sa akin. Nauunawaan mo ba? Ngunit nag-alinlangan pa rin dito si Yejing ngunit sa huli pinaniwalaan niya ang mga salita ng ating bida at tumayo. Dahil dito ay nagalit si Mr. Yang at sigaw niya paano ka naglakas loob. Dalawang hamak na menial na disipulo ang naglakas loob na labanan ang mga piling disipulo. Sa galit ni Mr. Yang ay bigla na lamang siyang umatake at papunta sa ating bida ngunit sa hindi inaasahan ay napigilan ng ating bida ang kanyang atake at nahawakan ang kanyang kamay na kanyang ikinagulat. Dahil dito ay gumawa na rin ng paggalaw si Mr. Zhu at umatake na rin ito gayunpaman ay naharang ulit ng ating bida ang kanyang atake at nahawakan din ang kanyang kamay. Kaya napasabi na lamang siya na imposible ito.
Matapos ay pinaluhod sila ng ating bida at binali ang kanilang kamay dahilan na magsisigaw ang mga ito. Kaagad naman na tumakbo dito si Ningzo at lumapit at sinabi niya tumigil na ito. Tinanong siya ng ating bida bakit siya titigil. Sinabi ni Ningzo sila ay mga piling disipulo. Kung sasaktan mo sila, isang malaking pagkakasala iyan. Ginagawa ko ito para sa sarili mong kapakanan. Mahinahon na nasabi ng ating bida para sa aking kapakanan. Kung gayon, bakit hindi mo sila pinigilan na guluhin ako sa simula pa lang? Dahil dito ay hindi nakasagot si Ningzo at nagsalita ang ating bida at sabi niya nagkamali ka sa pagpili sa huli. At umalis kasama si Yejing sa paglayo na ating bida napatanong si Ningzo sa sarili ang maling pagpili. Nagkamali ba talaga ako sa pagpili? Sa galit ni Mr. Yang ay ipinahayag niyang isang hamak na menial na disipulo ang naglakas loob na saktan kami. Hanapin natin si Miss Jiang. Siguradong ipagtatanggol tayo ni Miss Jiang. Nang marinig ay napatanong si Ningzo siya ba si Jiang Zir, ang numero 1 piling disipulo. Sumagot si Mr. Zhu tama. Si Miss Jiang ay nagmula sa pamilya Jiang, isang lahi ng human emperor. Maharlika ang kanyang katayuan. Siguradong mapapahirapan niya ng husto si Ren Xing. Dugtong pa ni Mr. Yang Miss Ningzo, sumama ka sa amin. Magandang pagkakataon ito para ipakilala ka kay Miss Jiang. Dahil dito ay natutuwa si Ningzo at sumagot salamat mga senior brother. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida na maging si Yejing ay sa isip niya Ren Xing, hindi mali ang aking pagpili. Sa sitwasyong ito, ikaw ang nagkamali. Samantala dito ay ipinaalam ni Yejing sa ating bida na ito ang sagradong estatwa ni Patriarch Tiansheng. Si Patriarch Tiansheng ang panganay na disipulo ni Fairy Baishi. Napakasikat niya noong panahon niya. Hindi mabilang na tao ang dumarating upang sumamba rito. Nang marinig ay nakangiti ang ating bida at sa isipan niya si Tiansheng na dating sumusunod-sunod kay Baishi noon ay naging isang iginagalang na figure sa superior abstruse sect ngayon. At sa mga sandaling ito ay may bigla na lamang tumawag sa kanya na brat. At ito nga si Protector Zhang at sinabi bakit hindi ka yumuyuko kapag nakikita mo ang sagradong estatwa ng Patriarch. Nang makita ay nakilala naman ito ni Yejing at nagbigay galang sa kanya. Ipinaalam ni Yejing sa ating bida na ito si Protector Zhang, na partikular na nagbabantay sa sagradong estatwa, siya ay mula sa pamilya Zhang, narinig kong nagkaalitan kayo ng 4th elder kaya mag-ingat ka. Ngunit bigla na lamang tumalikod dito ang ating bida na parang wala siyang pakialam sa statue ni Patriarch Tiansheng. Dahil dito ay nagalit si Protector Zhang at sinabihan niya ang ating bida na tumigil ngunit nagpatuloy lang ito. Sinabi ni Protector Zhang hindi mo ba ako narinig? Tinatanong kita kung bakit hindi ka yumuyuko kapag nakikita mo ang sagradong estatwa ng Patriarch. Sumagot dito ang ating bida hindi niya kaya. Dahil dito ay dinuruduro niya ang ating bida at sabi niya sino sa tingin mo ang iyong sarili. Paano hindi kakayanin ng Patriarch? Isang hamak na menial na disipulo ang naglakas loob na magsalita ng mayabang. Hindi nakakagulat na naglakas loob kang saktan ang aking pamilya Zhang. Natigilan dito ang ating bida at sabi niya masyado kang nag-iisip. Walang halaga ang pamilya Zhang sa aking paningin. Dahil dito ay nagalit si Protector Zhang na sabi niya rin ikaw mayabang, walang galang, ignorante. Umaasa ka sa mga patakaran ng sekta at iniisip mong hindi kita direktang mapapatay. Bata, sasabihin ko sa iyo hindi ito lugar para maging mapangahas ka. Ang paglapastangan sa Patriarch ay isang malaking kasalanan sa superior abstruse sect. Bilang isang protector may autoridad akong parusahan ka sa pamamagitan ng pagpapaluhod sa iyo rito sa loob ng 3 araw. Dagdag niya pa lumuhad ka sa harapan ng estatwa ngayon agad-agad. Sinagot siya ng ating bida kung luluhod ako, pagsisisihan mo iyan. Sinabi niya rin kung pagsisisihan ko iyan, kukunin ko ang iyong apelyido at tatawagan kitang ama. Sabi ng ating bida sinusubukan mo bang samantalahin ako? Hindi ka karapat-dapat. Nang marinig ito ni Yejing ay nasabi niya hindi ko inaasahang napakagaling ni Mr. Ren sa panunuya. Sa galit ni Protector Zhang ay sinabi niyang hindi pa ako nakakita ng ganyang walang hiyang bastos. Kung hindi ka luluhod ngayon papatayin kita rito mismo. Dahil sa pagpupumilit ni Protector Zhang ay sinunod na lamang ito ng ating bida at yumuko. Ngunit bigla na lang nanginginig ang statue dahilan na napasabi si Protector Zhang na anong nangyayari. Nagpatuloy ang panginginig ng statue hanggang sa mag-crack ang bahagi ng ulo nito.
Habang nagkalaglagan na ang piraso nito ay napatanong pa rin si Protector Zhang na bakit nagkabitak ang sagradong estatwa ng Patriarch. Sa huli ay bumagsak ito sa kanya harapan dahilan na tumilapon pa siya para iwasan lang na hindi siya matabunan. Dahil dito ay nasabi niyang paano ito nangyari. Ang sagradong estatwa ng Patriarch, sumabog. Bilang protector na inatas ang magbantay sa sagradong estatwa, paano ko ito ipapaliwanag sa Grand Elder? Samantala sa Tianju Valley at ito ang isa sa ipinagbabawal na puntahan at nandito din ang ating bida para pumasok sa loob. Napasabi naman dito si Ye Jing hindi na tayo pwedeng lumagpas pa rito. Pinahayag niyang na ang lugar na ito ay tinatawag na Yanju Valley, ang tanging malaking masamang lugar sa sekta. Sa loob ng 10,000 taon, ito ay sumabog na pinagmumulan ng sigla, pagkatapos pumasok ng mga nilalang, ang kanilang buong espiritual na kapangyarihan ay masisira at mamamatay ng marahas, mababa ang aking paglilinang. Ang pagtayo lang dito ay lubhang hindi matitiis. Dahil dito ay tinuruan ng ating bida si Ye Jing ng incantation at nagulat na lamang siya nang pumasok ito sa kanyang ulo. Sinabi ng bida tuturuan kita ng isang banal na incantation bigkasan mo ito ng tahimik upang labanan ang pagkasira ng espiritual na kapangyarihan at hintayin na lamang siya dito. Sa ginawa ng bida ay hindi pa rin dito makapaniwala si Ye Jing na napasabi ang banal na incantation na itinuro niya sa akin ay napakahiwaga. Pinayagan ako nitong labanan ang pagkasira ng lugar na ito nang walang anumang discomfort. Isang boses naman din ang narinig ni Ye Jing sa kanyang likod dahilan na mapalingon siya. Nang makita ay ito nga sila Mr. Yang nakasama si Zir tanong nila kay Ye Jing saan nagpunta ang batang iyon. Sumagot si Ye Jing pumasok si Mr. Ren sa Tianju Valley. Natigilan na napasabi dito si Mr. Yang pumasok siya sa Tianju Valley. Matapos ay sinabi niya Miss Zir mukhang wala tayong napala. Hinanap ng taong iyon ang kanyang sariling kamatayan sa pagpasok sa Tianju Valley, malamang patay na siya. Natatawa din na nasabi ni Mr. Zhu anong klaseng mangmang ang tatakbo sa Tianju Valley. Samantala sa loob ay sa isipan ng bida ang 5 kulay na celestial crystal na kinuha mula sa lugar na ito upang itayo ang 5 kulay na banal na templo noon ay naririto pa rin. Ang 5 kulay na celestial crystal ay nahulog mula sa ibang kaharian, mayroon itong napakalakas na kakayahan na sumipsip ng espiritual na kapangyarihan, ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng ilang kilometro ay ganap na maaubos. Kaya ito ay sumabog na pinagmumulan ng sigla. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang maglakas loob na lumapit sa 5 kulay na celestial crystal lalo na ang kunin ito. Sa 5 kulay na celestial crystal mayroon akong material upang ayusin ang banal na templo. Hindi ito maaaring ilagay sa anumang espasyo ng imbakan kaya hihilingin ko na lang sa isang tao na ilipat ito mamaya. Napalingon naman dito si Ningzo kay Mr. Yang tanong niya Senior Brother, talaga bang ganoon kapanganib ang Tianju Valley? Walang sinumang pumasok ang nakakalabas. Sumagot ito sa kanya lubhang mapanganib ang Yanju Valley. Ipinahayag niyang kahit pumasok si Vice Sect Leader Guo, hindi siya makatagal ng mahigit 15 minuto sa loob, hindi nababanggitan na ang taong iyon ay nasa loob na ng mahigit 15 minuto. Patay na siya. Iniisip ni Ningzo Renshing, malaki ang aking pag-asa sa iyo noon, ngunit napakayabang mo. Sayang at namatay ka ngunit pinatutunayan din ito na hindi mali ang aking pagpili. Sinabihan sila ni Zir kung gayon, umalis na tayo sa kanilang pag-alis ay pahabol pa ni Ningzo Ye Jing, huwag kang maghintay dito ng hangal. Dagdag niya pa kahit gusto mong kolektahin ang kanyang bangkay, pangarap lang iyon. Sumagot si Ye Jing hindi, tiyak na lalabas si Mr. Renshing ngunit tinawanan lamang ito ni Mr. Zhu at sinabi niyang kung makakalabas siya, tatawagan ko siyang ama. Subalit may bigla na lamang din na sumagot sa kanya at ang sabi ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging anak ko. Nang makita ay ito lang naman ang ating bida na naglalakad papunta sa kanila at nang makita rin ito ni Ye Jing ay natutuwa nga. Siya, dahil dito ay napasabi ang dalawa sa kanilang nakita paano nangyari ito at paano siya nakalabas. Sa hindi makapaniwala na si Ningzo ay napaisip siya lumabas talaga siya mula sa mapanganib na lugar na iyon nang walang pinsala. Nang marinig din iyon ni Zir ang boses ni Renshing ay kaagad siyang napalingon dahil nakikilala niya ito. Hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Mr. Zhu at sabi nagpapanggap lang siya na matapang at halos hindi na makatayo, malamang na naubos na ang kanyang espiritual na kapangyarihan at hindi na makakatagal ng matagal.
Dagdag pa dito ni Mr. Yang anyway, kakaiba ang batang ito, hulihin natin siya at interogahin. Dito ay sinabi ni Mr. Zhu Miss Zir, tulungan mo kami na hulihin siya. Ngunit imbis na tulungan ay pinagsasampal sila ni Zir dahil hindi niya lang kilala si Renshing gayong ito rin ang nagligtas sa kanilang pamilyang Jiang. Dahil dito ay napatanong sila na kung bakit sila nito sinampal. Kaagad na rin dito na lumapit si Zir sa ating bida dahilan na magulantang ang dalawa at hindi makapaniwala na kilala pala ni Zir si Renshing. Tumayo dito si Mr. Zhu at sinabi niyang nagkamali ka ba ng akala sa kanya? Siya ay isang menial na disipulo lang, hindi ba? Dahil doon ay inatake ulit sila ni Zir dahilan na tumilapon na ang kanilang katawan. Sa galit niya ay sinabi niyang mukha ba akong nagkamali ng akala sa kanya? Dahil dito ay napasabi ang dalawa paumanhin. Patawarin mo kami, hindi namin alam na may kaugnayan ang menial na disipulo na ito sa iyo. Ipinahayag ni Zir isang menial na disipulo. Wala kayong alam. Paano malalaman ng mga basura tulad ninyo ang lakas ni Mr. Ren? Sa nakita dito ni Ningzo ay napatanong siya na anong nangyayari. Kilala pala ni Renshing si Miss Zir at napakagalang ng kanyang saloobin sa kanya. Dito ay sinabi ni Zir Mr. Ren kara rating ko lang sa sekta paano ka naging menial na disipulo. Dagdag niya pa mag-usap tayo habang umaalis. Sa kanilang pag-alis ay tinawag ni Ningzo ang ating bida ngunit bigla na lamang itong tumalikod. Lumapit dito si Zir at sinabi ikaw si Nangang Ningzo at tanong niya nakilala mo ba si Mr. Ren sa Celestial Crystal Mine dati? Sumagot si Ningzo na oo. At kasabay na sinabi ni Zir habang paalis maikli ang paningin. Samantala ay nasabi dito ni Mr. Yang tapos na. Neinsulto natin si Miss Zir, mahihirapan tayo sa inner sect. Sumagot dito si Mr. Zhu anong ikinababahala mo? Hindi lahat ng desisyon ay kay Miss Zir sa Superior Abstruse Sect. Sa katunayan, kumpara sa pamilya Zhang, wala siya. Tumayo si Mr. Yang at nasabi talagang makapangyarihan ang pamilya Zhang, at mayroon silang suporta mula sa 4th Elder na Elder. Lumalim ang kanilang pundasyon sa Superior Abstruse Sect sa paglipas ng mga taon. Humingi tayo ng kanlungan kay Zhang Jin. Pagkatapos ay lumingon dito si Mr. Zhu kay Ningzo at sinabi bakit ka nakatayo dyan na tulala? Sumunod ka. Nagulat dito si Ningzo dahil sa ngayon ay napapaisip na siya na kung ano ang pipiliin niya sa pagkakataong ito.